Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po? Ako nga po pala si Roan, for short Ann. Pero yung mga local po dito, ibig sabihin yung mga taga rito, mga Arabic, ang tawag po sa akin is Rowan. Kasi hindi po nila mabanggit yung pangalan kong Roan. So, Rowan is Arabic name, that's why call me Rowan. Yan po. Pero tawagin nyo lang po akong Ann Colette's Vlog. So, Ann. So, call me Ann. Ngayon po, pag-usapan natin dahil thanks God, 9 years po ako ngayon sa UAE. Ngayong June, exactly 9 years po. So ngayon, ang tagal nyo na pong nire-request sa akin at saka kino-comment na sana i-share ko naman kung paano ako pumunta dito, ano na gastos ko, ano agency ko, ano mga requirements ko. So ngayon po, pag-uusapan po natin lahat yan. Pero bago po ang lahat, at lalong-lalong na po sa mga bago, pa-subscribe na lang po and pa-hits ng bell button para updated kayo sa mga upcoming kong video. At saka sa mga luma po dyan, thank you so much po kasi andyan pa rin pa kayo parate at lagi nyo ako sinasamahan. At maraming salamat po sa inyo. Utang na loob ko po sa inyo lahat po ng aking pagbablog. So ngayon nga po, pag-usapan na natin. Paano nga ba ako nag-start pumunta dito? Okay, 2009, way back 2009, naapektuhan po ako ng, sa mga hindi po nakakaalam dyan, taga Quezon Province po ako, Lucban, Quezon, bayan ng Superstar, pero lumaki po ako sa Marikina. So, sa Marikina po, 2009, naapektuhan po kami ng Bagyong Undoy, nawala pong lahat, as in, lahat po ng pinaghirapan namin is nawala po siyang parang bula, nakasama po siya sa baha, gawa po ng Bagyong Undoy. So ngayon, sabi ko sa sarili ko, paano kami makakabangon? Paano ba kami makakabawi? Paano ako mag-start? Kasi walang-wala akong pera. Walang-wala kami. So kung mag-apply ako, pang requirements, magkano pang NBI clearance, barangay clearance, wala nga kami Paano? So, ngayon na nga po, ang ginawa ko, nag-pray lang talaga. Oh my God. Kaya guys, tapusin nyo tong video to para magkaroon kayo ng idea. Kagaya na lagi ko sinasabi, never stop dreaming and believing what you can achieve. Okay? Yun na nga po. So, ano lang ang puhunan ko? Panalangin. Pray lang kay God. God, sana po tulungan niyo ako, i-guide niyo ako, at sana po ituro niyo yung tama kong gawin. Tama. Kumbaga, tama kong dapat gawin. So, yun na nga po. Dahil sa tiwala ko, sinabi ko sa kanya na ituro mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Pagkising ko nga kinabukasan, nasa harap ako ng computer shop. Hindi ko alam pero basta isang araw na lang, nasa harap ako ng computer shop at nagtatype ako doon ng, hindi ko alam, basta lutang kasi isip ko so, nakita ko na nasa screen ko, nakalagay, work abroad, PH. Okay? Tapos, pasa lang ako ng pasa, apply ako ng apply, ganyan, apply lang ako ng apply. Hanggang sa, pagtingin ko ng email ko, nakalagay doon, thank you sa pag-send mo ng application sa amin, tomorrow your interview. Nagulat ako. Totoo ba to? Legit ba to? Or, God, ito na ba talaga yung tinuro mo sa akin guide? So, eto na nga. Inisip ko rin, kung legit to, totoo to, saan ako kukuha ng pang-medical ko, pang-placement fee ko? Sino mag-aalaga ng anak ko na may iwan? So, lahat yun pumasok na kagad sa isip ko. Hanggang sa nakalimutan ko na yung interview niyan kinabukasan. Kasi iniisip ko nga, pupunta ako doon. Wala mo lang pang requirements. Wala pang medical. Kalokohan to. So, ito na. Kinabukasan, nakiusap sa akin si mama. Sabi niya, Roan, pwede bang ikaw na lang bumili ng tela sa Divisoria kasi meron akong gagawin. Sabi ko, sige ma, okay lang. So, ngayon, ang week, kasi nandun kami sa Anonas nung time na yon, dun kasi yung shop, yung upholstery shop. So, kung galing kami dun ako sa Anonas, papuntang Divisoria, dapat ang sasakyan ko is LRT.
papuntang Divisoria. Kaso ang nasakyan ko, hindi ko alam kung bakit dinala ako ng paa ko is papuntang MRT, papuntang EDSA. Yung hindi po nakakaalam ha, yung LRT po papuntang Divisoria. Yung MRT papunta pong EDSA. Ang nasakyan ko, mga kalalabs, is papuntang EDSA. Nasakyan ko po, totoo po. Ang nasakyan ko po is papuntang EDSA. So, ibang way po yun. Hindi po yun yung bilihan ng tela. So, ngayon, mga kalalabs, natauhan ako. Siyempre, as in talagang totoo. Minsan kasi darating sa buhay natin pag ang dami natin iniisip, ang dami natin problema, parang iniisip natin, lutang yung utak natin. So ngayon, pagtingin ko sa hala, Mandaluyong. Di bumaba na ako. Sabi ko, Mandaluyong. Di ba dito yung agency ng interview ko? Di yun na nga. Sabi ko, God, talaga bang dinala mo ako dito? Kasi dito ako dinala ng paa ko. Pero kalalabs, take note, alam mo, suot ko lang nun, pantalon lang ako na maong, at saka casual na sapatos, yung pang basta lang. Tapos, naka-t-shirt lang ako. Kasi nga pupunta lang akong Divisoria eh. Sino ba namang magbibis pa ng pa-Divisoria tapos nakapang-interview ka? Di ba hindi? So, yun lang suot ko. Pero dahil dinala nga ako ng paa ko papunta dun sa agency sa ASMAC PH Work Abroad sa Bulalakaw Street po yun, Mandaluyong. So ilalagay ko po mamaya sa link yung address tsaka yung link nung agency. So shoutout naman po sa ASMAC, baka naman po, joke lang. So yun nga po, in-interview na po ako, nandun na ako, nagpa-interview na ako, ganyan. Tapos sabi ko, God, ito na ba talaga to? So, sige, ikaw na lang pong bahala. Kasi dinala nyo na yung pa ako dito, dinala nyo na ako dito. So, baka ito na talaga. So, ngayon na, in-interview na ako. Basta, totoo ka lang sa sarili mo. Ituturo ko sa inyo guys sa next video ko kung paano ang sumagot sa mga interview. No? So, ito na nga, balik tayo sa topic. Basta nagpakatotoo ka lang, sinabi mo yung totoo, at mararamdaman kasi na nag-interview sa'yo kung totoo ba yung mga sinasabi mo, o karapat-dapat ka ba, basta magpakatotoo ka lang. So, yun na nga. Sinabi nag-interview sa akin. Okay, see you. And inshallah, maging masikaso mo lahat ng papeles and matapos na. So, yun na. Pagkasabi niya sa akin, ang binigay niya sa akin yung offer letter, natulala naman ang lalabs nyo. Kasi, syempre, iniisip ko, paano na naman ang placement fee ko? Paano ang pang-requirements ko? So, ito na. Tinausap ko sa agency. Take note, mga agency sa ASMAC, ang babait po ng mga empleyado doon. So, kinausap ko sila, Ma'am, paano gagawin ko? Wala kasi akong pera. Kaya ako naghanap ng trabaho kasi nga, kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko na, pero wala akong pang requirements. Anong gagawin ko? Sabi nila, wala bang salary deduction? So, sabi nga nila, wala daw silang ganon. So, ang may tulong na lang nila sa akin is, bibigyan nila akong referral letters sa OFW loan, at sila na lang makakatulong sa akin. So, yun na nga, the labs. Ang mata kong malaki, lalong lumaki, loan. Pagkasabi nila ng OFW loan, so lalong lumaki yung mata kong malaki. Inisip ko, paano na naman to? Loan. Paano ako makakabayad? Paano ako loan na naman. So sabi ko, sige, try ko. Ito na. From Mandaluyong, pumunta ng Ortigas. Sa tapat lang po yun ng Ortigas Mall, tapat na tapat lang. Opposite side lang. Dun, yung first na opisina, dun lang po siya. Nakalagay sa pinto nila. 1 day process approval. Oh, layo lumaki ang mata ko doon. 1 day process approval. So, sige nga, makapasok. Tingnan natin kung ano talaga, kung totoo ba talaga. So, ngayon, pagpasok ko doon, binigay nila sa kanya requirements, at nagtanong, syempre, lalabs, kailangan team-wise tayo, kailangan magtanong-tanong tayo, matuto tayo magtanong, totoo ba to, ganyan-ganyan, o ikaw ba naka-experience ka na yan, ganyan. Dapat marunong din tayo magtanong. So ngayon, pero wag naman yung sobrang tanong ha, baka naman mainis na sa atin yung mga pinagtatanungan natin. Wag ganon. Tamang sakto lang. So, yun na. Ngayon, tinanong ko yung requirements nila, kung
ano ba mga requirements, magkano ba yung makukuha ko, tapos, totoo ba na one-day process approval. So, lahat yun ng tanong ko nasagot kinabukasan. Kasi, pagkakuha ko ng listahan ng requirements, bumili muna ako ng telat, baka mapagalitan ako ni mama. Hindi, bumili muna ng telat, tapos umuwi ako sa bahay. Kinabukasan, kinausap ko yung tatay ko. Sinabi ko sa kanya, kasi yung tatay ko, ay, napakabait talaga ng tatay ko. Siya talaga yung tumulong sa akin, siya yung naging co-maker ko. Kasi kung siya yung hahabulin dito sa Pinas, habang nandito ako sa UAE. So, yun na, tinulungan ako ng tatay ko. Syempre, tatay ko, anak, kailangan. Ayan. Hindi, siya yung naging co-maker ko. Ang requirements is yung bali, ang sinabmit ko na requirements na meron ako is yung title ng house namin. So, pinahiram niya sa akin, total sa kanya nakapangalan, and then, siya naging co-maker ko. And then, yun nga, totoo, kalalabs, one week process lang. Basta kompleto yung requirements mo, i-approve nila kaagad. Tapos, yun na nga, pagkakuha ko ng pera, kalalabs, dumiretso kaagad ako sa agency, sa ASMAX, sa Bulalakaw Street, Mandaluyong City, ASMAX, baka naman po, again, yun na nga. Hindi, yun na nga, kalalabs. Di, pumunta ako doon. Alam nyo, kinabukasan, nagbigay na pagpunta ko doon, pagkabayad ko, nagbigay na kagad ng referral ng medical. Kinabukasan, nagpa-medical na kagad ako. Tapos, kinabukasan din, lumabas na fit to work ako. Kinabukasan, pumunta na ako ng POEA, na ako, PDOS. Yung 1 week na yon, lahat natapos ko siya. After 2 weeks ng pag-aasikaso ko, pag-apply ko, ayun na, dumating na ang ticket ko, visa ko, kumpleto na siya lahat. Sobrang bilis ng pangyayari, pero sabi ko nga, never stop dreaming and believing what you can achieve. At anong unang dapat gawin? Mag-pray kay God. Tumingin ng guide at mag-pray at ibibigay niya yan sa'yo. Be patient lang and never stop dreaming and believing what you can achieve. Lagi natin sinasabi, no? So, kalalabs, yun na nga. After 2 weeks lang, dumating na ang ticket ko at saka ang visa ko and flight ko na. So, masaya na malungkot. Pag first time, masaya kasi nando pa yung curiosity, anong meron, anong dadatnan ko, anong mga mangyayari sa akin. Malungkot kasi maiiwan mo yung pamilya mo, sa pupunta nung mag-isa ka, ganun kalalabs. Pero, lagi nga na iniisip, lalo mga, saludo talaga ako sa mga kapwa OFW ko na kinakaya lahat ng pagsisikap, pangungunila, para ang homesick, para malayo sa kanilang mga pamilya. So, yun lang mga kalalabs. Kung may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Sasagutin ko lahat yan. At mga kalalabs, kung may mga i-share naman kayo, kasi alam ko naman, mas marami kayong experience din sa akin. I-comment nyo lang din, pag-uusapan natin yan sa next nating vlog. At sa mga baguhan po dyan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, hit the bell button para updated sa laging updated na bagong video. So, thank you so much sa inyo lahat. God bless